pagkaulirat mo. Nagwawala daw ako sa hospital kasi basag yung mukha ko. Parang kapag hindi nadala ng gamot yung ano ko, bubuksan na. Pero parang i-expect na nga yung bad na yun nga, nawala na. Tegi na, ganun. Kasi sabi nga nila, ang aksidente kasi hindi mo may iwasan yan. Hindi mo may iwasan ang aksidente. Pero sa akin, aminado ako na ako mismo yung naglapit sa sarili ko sa aksidente. Pero ang sabi nila, ikaw daw talagang bumunggo eh. Talagang grabe yun. So you were drunk when you were driving? I am a man of chances. Kaya nga lagi ako nasasaktan eh. Pero man of chances kasi ako na parang feeling ko, yung taong yan, pag nagkamali yan, may chance pa yan. And I think, dahil nga man of chances ako, binigyan pa ako ni God ng another chance. Yeah. Before we start, I would like to appreciate ang ganda ng set. No? Ang ganda ng set. Sobrang ganda. Pinangarap Thank ko you, Sir to. Marvin. Yeah, Sir Marvin. Alam mo, ito yung... Hindi, tsaka yung parang bagong pasok ako, tas ganito yung set. Yeah, ang ganda. I feel so special too. You are special. Thank you. So, how's life? Ako. Ay ka ba? Hindi. Pero balita ko, bago nag-start ng content, ikaw pala talaga ang nag-placing ng mga tao. Okay, ito yung gagawin natin, ito yung mga plano natin. Okay, that was kasi pandemic. Okay. Yung Contento itself kasi, pinsan ko talaga. Si Aaron talaga yan. And napasama lang ako doon kasi nag-insert ako ng mga talents. And then, nagpasok ako ng 2 talents na dancer. Tapos parang sumali sila sa dance contest. Pero video, parang yun yung talent. And then, the rest was history. Doon na nag-start na ako yung kumukuha ng talents, ganyan. So yun talaga yung ginagawa mo? Dancer ka talaga? Yes. Dancer talaga. One of your talents lang yun? Pagiging you know what, Miss Brie? Feeling ko kasi... Super talented ka kasi, no? Feeling ko kasi, jack of all trades ako. Parang, I think, kaya ko lahat, but hindi ako best ng isang bagay lang. Parang, I can do everything, but hindi ako nagiging best dun sa isa. And I don't think there's anything wrong with that, you know? Totoo. Yun. So, dancer ako before. So doon nag-start. Nag-start. Ikaw lang yung parang nag-conceptualize ng mga talents. Yeah, yung Kaya mga ipapasok. Kasi kunyari may idea ganito si Aaron, ganyan. Tapos, magsasabi siya sa akin, kailangan ko ng ganito, kailangan ko ng ganyan. Tsaka ikaw doon talaga yung boses. Talagang sa'yo sila nakikinig before. Madaldal kasi ako talaga. Parang sa lahat. Kung anong sabihin ko, parang gusto ko ganyan, gusto ko ganyan. Strong personality. And actually, yun yung maganda sa amin ni Aaron because we click. We click. Hindi walang nagkokontra ganyan. Kasi ako, kapag talaga, sinasabi ko kung ano yung gusto ko sabihin. Ganyan. Kasi syempre, mahalin mo yung kontento. Diba? If you really want this, and you really want to be part of Contento, you have to love the Contento itself. And of course, the people inside it. Yes, and Contento will love you back. Yes, when exactly. you do that, di ba? Pero, take me back to where, nung nagsisimula ka, nung wala pang Contento, anong buhay ni Al? Kasi, that was Contento, as I remember, a pandemic yan nangyari. Teacher na ako noon, instructor na ako sa Gordon College. But before that, yung may-ari nito, kasama ko pa sa college yan, no? Si Sir Marvin. Kasama kaya sumasayaw. Nasa College of Computer Studies. Yan, puro computer, ganyan. Multimedia. Actually, hilig ko rin talaga multimedia. Part yan ng ko kasi sila tito namin and yung auntie namin meron dating com shop, yung GameWorks. Actually, nandun na lahat, parang printing ng TARP. Gumagawa kami ng yearbook, madaling araw. Nagaganyan-ganyan kami dun, no? Sakit sa kamay. Talagang, lagari. Tapos dancer din ako. And then, hindi ko siya natapos talaga, yung computer studies. 2 years lang. And then, naging call center agent ako sa Manila. And then, it hit me na parang, hanggang dito na lang ba ako? Ano ba talagang gusto ko? Ganyan. And then meron nag-influence sa akin to study education. And then yun, naging teacher ako. So nandun ka sa phase na parang hinahanap mo yung sarili mo?
Ano ba talaga ang Yes. gusto kong gawin? Yeah. Dahil sa dami ng alam mong gawin, hindi mo na Mhm. alam kung saan ka talaga Ano mag-excel. ba talagang gusto Ano ba ko? talaga Ano gusto ko? nakakalito. Actually, feeling ko marami ring makaka-relate diyan na parang ano Mm. ba? Kasi alam mo 'yun, minsan gigising ka, bakit sila? Bakit itong mga taong 'to sundalo? Bakit itong mga Mm. 'to dancer? Ito artist? Saan ako dun? Saan ka ba Saan ba talaga ako? Mhm. nakapwesto, no? Paano si Al bilang anak? Hala, water please. Wala bang tubig dito? I think hindi ako yung pinaka-okey na anak, gano'n. Kumbaga sabihin nila kasi 'di ba merong, good son, good daughter, Mm. ganyan. I think I'm not one of those. Hindi ko rin naman masabi na Black black sheep. sheep ako, hindi rin, alam mo yun, maybe I'm somewhat in the middle, 'no? Kasi feeling ko I don't exist, but I exist. I was spoiled, but ngayon hindi na. Alam mo yung mga gano'n, parang mix. Pangilan ka ba sa magkakapatid? Panganay ako. Okay. So Yeah. panganay ka. Panganay ako and then panganay ako both sides na apo, gano'n. Okay, so panganay ka rin sa mga Mhm. apo. So, Yes. bakit meron ka expectation na parang dapat spoiled din ako? Kasi alam mo 'pag panganay parang 'Di ba gano'n? kaya sila tinawag na panganay, parang pangalawang nanay daw 'yan, eh. Sila yung Yes. parang Parang ikaw talagang yung magpupunan dun sa responsibilidad na hindi na kaya ibigay ng nanay mo. Or mhm. kasi alam mo naman 'pag nanay ka, there's too much on your plate. So ikaw bilang panganay, halimbawa kapag yung nanay mo nagtatrabaho, ikaw asikasuhin mo yung mga kapatid mo, yung mga gano'n. Pero saan mo nakukuha yung expectation na, "Ay hindi na ako spoiled, ba't parang hindi na ako ang paborito, ba't parang hindi na ako ano." Siguro actually meron namang mga nilinaw sa'kin kasi siguro blurry yung mga memories ko nung bata pa ako nun, eh. Pero I think it's valid kasi ito yung na-feel ko, eh, Mm. 'no. So, comment na lang 'pag may Feeling like, mo nagkaroon ng this mga is parang me. it's not fair, gano'n? Yeah, I think. Mm. Pero alam mo sa life, iniisip ko minsan na parang ang kapal ng mukha kong isipin na unfair sa akin yung buhay, ang dami-dami diyan na mas maganda yung buhay ko sa kanila. So dumadating ako sa ganung point. Mm. Pero ako kasi, lumaki kasi ako sa lola ko, sa father side. Ganyan, doon ako lumaki talaga sa lola ko, ganyan, doon sa tita ko. Tapos nagkakaroon ng mga diyan, selosan. Mm. Kasi nga ako yung unang apo, favorite, ganyan. Mm. Hindi ko na masyadong ilalalim do'n pero may mga ganyan talaga. And Usually actually gano'n 'pag unang apo kasi parang ikaw yung iba yung feeling nun, eh, mhm, yung inalagaan ka nila. Ta's malakas pa sila nun kasi yeah, ngayon matanda na sila 'pag may mga apo na silang ano parang tingin-tingin na lang mhm, sila. How was ganyan. your relationship with your parents? Si mama tsaka si papa kasi, si mom and dad ay sosyal. Mayaman. Actually, binalik ako do'n siguro mga college or I don't know, bago mag-college ata parang gano'n. Kasi nga maghihiwalay na sila, 'no. So, si papa ko sumakabilang na siya, bahay. Maka Sa makakabilang bahay lang. bahay. Buhay pa siya. Okay. Sabi ko sana, sorry to hear that. Pero Kaya sorry pa rin ha, yeah. kasi sa mga kabilang So bahay. makakabilang bahay na siya. And you know what, during those times, kasi parang ako takot din ako i-voice out yung self ko because of tayong mga 90s babies during our time talaga. Inano mo talaga edad natin. so, so, during our time talaga, ang daming diyan, stereotyping, Yes. discrimination. Yes. And I felt dati na parang kapag malambot ka, kapag malamya ka, kapag hindi ka pasok dun sa standard nila na ganito yung straight, malambot ka, Mm. bakla ka. Yeah, idiretso ko na yung term. Mhm. No, Mm. so nung mga time na yon, hindi ko kayang i-express yung sarili ko na nasasaktan ako sa mga nangyayari, na meron na palang ganito yung tito ko, pinagsabihan na pala ako, sinigawan na pala ako sa likod nila, hindi nila alam, or tita ko na pinagsabihan na ako, ganyan-ganyan. Hindi, Pinagsabihan ka na ano? kunyari sa tito ko na lang, "Huwag kang laro ng laro dito ilang beses ko nasasabi sa'yo, ganyan. Pero sa harap naman ng tita ko, okay lang sa kanya. Alam mo Hmm. yun, and hindi ako nagvo-voice out, hindi ako nagsusumbong. Mm. Kasi nga, kailangan matigas ako, kailangan
So hindi alam matapang ng ako, parents ganyan. mo before? Yeah, hindi. Ang dami kong tinago, ang dami kong tinatago nun na emosyon sa puso ko Mm. na sa akin na lang 'to. Kasi nga Mm. ayokong gina-judge. Kasi ako, feeling ko kasi bullied naman talaga ako nung bata-bata ako, and sabi nga nila 'di ba, ang bullying nagmumula sa labas. Pero I felt na nasa loob yung It started nambu-bully from the sa'kin. inside, no? Mhm. Sa family, parang gano'n yung feelings ko nun. Kaya ang dami kong natago sa sarili ko. Sobrang hirap nun, ha? Mhm. Kasi yung mga pagkakataon na you felt like you were down and your parents should protect you and be there for you. Pero sila pa yung parang iniiwasan mo Mhm. para hindi nila malaman kung ano talaga yung saloobin mo. So nung growing up, paano mo how did you cope up with it? Actually, up to now, may gano'n pa rin ako nafi-feel, pero medyo nababago na. Like si mama ko nasa ibang bansa, and I think as through time, parang gumagawa siya ng paraan talaga para bumawi ng bumawi. Mm. Siguro ako, puwede akong sabihan ng mga tao na masama akong anak ngayon, ganyan, ganyan, matigas yung puso ko. Mm. Hindi naman sa gano'n. Siguro parang medyo namatay na kasi noon yung emotional attachment ko with Mhm. my parents. Mm. Kasi may kapatid pa naman ako na isa, na yun I think favorite nila, and it's okay with me. Kasi kami nung kapatid ko never naman kami nag-aaway niyan. Mm. Can you just say something? For me lang ha, outside the box, Mhm. I think siguro you felt that way because yung parents mo mas malaki yung attention na binibigay nila sa kapatid mo kaysa sa'yo. But also because I think, di ba ang mga parents, kung pag panganay ka, tas yung you have this strong personality, parang feeling nila okay ka Mhm. lang. Di ba? They don't bother to ask you, how are you? Are you even going through something? Are you okay? Mga ganon. Mhm. 'Di ba? Kasi Kasi, panganay ka nga oo, eh. minsan Ikaw yung naka-focus sila malakas, parang kung sino gano'n. yung mga maliliit, kung sino yung mga weak, kung Hmm. sino yung mga ano. Kasi like you said, nai-stereotype talaga kapag yung malakas yung personalidad mo. Mhm. Akala nila lagi kang okay. Yeah. Yan, I Mm. totally agree with that. Ganyan Mm. talaga yung na-feel ko nun. Mm. And actually, hindi sumama yung loob ko sa kapatid ko eh. Kasi parang feeling ko nun, favorite naman na ako ng Lola lola ko ko eh. eh. Ganun So, eh. tayo na lang Oo, tayo. siya naman, yung Oo. ganyan. So, parang sa akin okay na. Pero ngayon, kahit si Papa naman, I think, kasi sumakabilang bahay nga siya, may ano pa rin naman, may communications pa rin naman. Okay. So, close kayo ng papa mo. Okay naman kami na mas close sila ng kapatid ko talaga. Pero ako ngayon kasi, kunyari hingi lang ako ng tulong ng ganito, ganyan. Kailangan ko ng ganito, mabilis naman, nandiyan naman. Kahit kay mama naman, gano'n. So, I think na naman, hinihil ko na rin yung sarili ko na Mm. na ganito yung sitwasyon eh. Parang Mm. hindi ako puwedeng mag-stock up sa gano'n na moments. Pero 'wag niyong hilingin sa akin yung mga bagay na hindi ko kayang ibigay. Parang, "We're Talaga. good Wow. as this." Parang, "Okey na 'to." Parang, Okay na 'to, 'wag na talaga. kayong mag-dive pa deeper. Kasi nasaktan niyo ako noon eh, and you have to accept that, 'di But ba? I'm hoping one day you'll Mhm. find that forgiveness in your heart. Yes. Ako rin naman, wish Yes. ko rin 'yun. Yeah, we cannot force it. Mhm. You cannot pressure yourself. But time will heal all wounds, di ba? Yes. Kaya wish ko yan sa'yo. So, take me back dun sa, I think during pandemic, talagang you got into a big accident. Anong nangyari? Not pandemic. The accident happened last November 2023. Okay, so tapos na ang ano nun, ang Pandemic. okay, wala na mga lockdown nun. Wala na. It was 2023. Mhm. Anong nangyari that day? November. Ano siya eh, actually nasa na ako niyan, and actually itong reason ko talaga is not really acceptable, at hindi ko naman sinasabi na talaga eh. Kasi sabi nga nila, ang aksidente kasi hindi mo maiiwasan yan. Hindi mo maiiwasan ang aksidente. Pero sa akin, ako aminado ako na ako mismo yung naglapit sa sarili ko sa aksidente. Ang daming ganap sa school, sunod-sunod na activities, ganyan-ganyan. And then, after ng sports fest,
Tuwing after ng mga sports fest, syempre may victory party yan, ganyan. Inom. After all the works, ganyan. So yun, parang lumabas kami, nag-inom, ganyan. And then nag-announce si President na imumove niya yung holiday ng Monday. So, Long weekend. Long weekend. And then doon, nagtodo-todo na, dyan yan sa Magsaysay. Andun pa rin yan ngayon, Cheers. Sa Cheers siya Okay. talaga. Kasi kausap ko yung ano niyan yung may-ari. Sabi ko, party kami, ganyan. Pero hindi siya nakapunta nun. And then, lasing na siguro, ang daming nainom. And then, nung pauwi na, ayun, blackout. Actually, parang sa akin, bumalik na lang ako sa sarili ko, third day na nasa hospital na ako. And then, lahat yan, kinuwento na nila sa akin yung mga nangyari. Pero ang sabi nila, ikaw daw talagang bumunggo eh. Mhm. Talagang, grabe yun. So you were drunk when you Yeah. were driving? Ako yung bumunggo kasi may nakapark dito sa, hindi naman dapat pinaparkan. Yan yung sabi kasi hindi naman dapat pinaparkan ng bus yun. Oo. And hindi naman talaga dapat. Shout out sa Shoutout. Tapos, doon ako bumangga. Sabi nung mga rumisponde sa amin, sobrang bilis daw ng takbo. Sobrang bilis ng takbo and then, there. So 50-50. 50-50 talaga. Ilang araw kang tulog? Hindi daw ako tulog, I'm conscious. Pero sa akin kasi third day na ako bumalik sa pagkaano ko kasi Pagka-ulirat mo? nagwawala daw ako sa hospital kasi basag yung mukha ko, ganyan. Tapos yung kalahati, puno na ng dugo. So parang sinabihan na sila ng Dr. Bongko ata, I think, na parang kapag hindi nadala ng gamot yung ko, bubuksan na. Pero parang i-expect na nga yung bad na, yun nga, nawala na. Na hindi ko na, wala na, hindi na, tegi na, ganun. So ano iniisip mo during the recovery? During the recovery, actually paggising ko nun, sabi ko nun, na-aksidente ako. Yung talagang ganun talaga. Tapos iniisip ko yung iniwan kong trabaho. Kasi meron pa ako student teacher nun, parang ayoko siyang iwanan, kasi babae pa yung student teacher ko. Pero well, nagawa niya ng maganda talaga yung niya. Parang ang dami ko iniisip na talagang ang isip ko nun is gumaling ka kaagad. Pero super thankful ako kasi I am a man of chances. Kaya nga lagi ako nasasaktan Pero man of chances kasi ako na parang feeling ko, yung taong yan, pag nagkamali yan, may chance pa yan. And I think, dahil nga man of chances ako, binigyan pa ako ni God ng another chance. Yeah. That was actually my question. Do you believe na God gave you this second chance? Yeah, binigay niya talaga yan. Kasi alam mo noon talaga, Miss Brie, iniisip ko talaga pag nanonood ako ng balita, grabe ang special ko. Parang yun lagi ko sa akin, parang ang special ko kay God. Kasi yung mga yung mababalita mo, na aksidente, nalunod, nabangga, At mga sakuna. lahat ganun. Tas sabi ko, habang ako dito nanonood lang ganyan, siguro sobrang special ko. Tapos kunyari pag luluwas ako ng Manila, nandun pa ako nag-work, may mababalitaan ka, nagbangga ang bus, tapos ako, Chill fresh lang, tulog lang, dito na ako. Mm-mm. Ganyan, alam mo yun. Tapos biglang mangyayari sa akin Yung gano'n. yung ganon. Na parang mas worse pa sa mga Mas napanood worse mo. pa, talagang 50-50. Akala mo, wala na talaga Pero naisip ko nun, hindi ako nagalit. Actually, it made me think na I'm really special to Him. Alam mo yun, yung inan niya sa akin na, huy, gumising ka. Yes, kasi you were given a second life, di ba? Gumising ka sa katotohanan. And actually, with what happened, nung nagising ako ng third day, tuloy-tuloy na yan, it really awakened me. Na sa life ko, sa 18 years of existence, 18 plus 10? sa tagal-tagal ko na nabubuhay, natutulog pala ako. Natutulog ako sa katotohanan. Natutulog ako na hindi pala dapat ganito. Ito ka dapat, 'di ba? Na parang you have to express yourself, choose kung anong kailangan mong piliin. Hindi Go out kung ano there, yung diba? kung ano yung nakaka-please sa lahat, hindi yung tingin sa'yo, ito ka, sikat ka, ganyan ka. No.
that shouldn't define you as a person. Diba? Exactly. Do what you do best and do you. Do you. Kung ano ka talaga. And you know what I've learned pa? It's who you are in the dark. Yung pag-alone ka sa kwarto mo, no? Oo. Ikaw yan Hindi, talaga. tsaka gumagawa ka ng mga kabutihan kahit na walang tao nakakita. Yun. Yeah. So, Real purpose in life. hindi mo kailangan ipakita na, tumulong ako o ginawa ko to. Although, meron din naman ako nakikita na may mga disclaimers sila na this is not to brag but to inspire other people. Pero talaga, like, it's really who you are in the dark. Kasi pwede kang magpakitang tao, pero pag ikaw na lang, hindi naman pala mabuti yung intensyon o hangarin mo sa iba. Yeah. Diba? So, during your recovery, marami kang mafe-feel merong survivor's guilt na parang, sana hindi ako nag-inom, hindi sana nangyari sa akin to. I'm sure you felt anxiety too. Diba? Spiritual awakening, na parang, do you believe na parang, when you were given the second chance, napalapit ka kay Lord? I think, feeling ko kasi malapit naman ako kay Lord. Though I don't believe in religion kasi. I don't believe in religion because I believe that it separates people. But I believe in that powerful being. And ano naman sa akin, as long as yung belief mo dyan sa religion mo is hindi nakakatapak ng other religions and you don't mock religions, yung respect ko is nasa kanila talaga. Yes. Nandun talaga. Pero I feel na malapit naman ako kay Lord pero yung lumalayo nga. Yeah. But yun ngayon, mas deeper level yung connections mo sa kanya. Yeah. I believe so. Yeah. Kasi parang siguro nag-step ako doon. Tapos sabi niya, maya na, tinulak ako pa. So after this tragedy na nangyari sa buhay mo, sino na si Al ngayon? Si Al is, hindi ko binago yung mga ways ko na hindi naman dapat baguhin. In-strengthen ko yung mga dapat kong i-strengthen. I'm still growing, no? But at least, mas pinipinturahan ko ngayon yung buhay ko kung paano ko gustong pinturahan. You know, sabi mo nga kanina, di ba, yung mga ginagawa mo namang mabuti sa kapwa, ganyan, you don't have to brag it, but it will reflect and sa kanila mismo manggagaling yan. People will see that, yes. diba? Kasi ang mirror natin is sila Yes. yung mga taong nakapaligid sa'yo. Yeah. Sila mismo ang magpapatunay, di ba? Al right now is sharper, wiser, and the artist Talaga of his naman. own craft. Lahat nag-improve. Sharper, wiser. Diba? Lahat ng Next time yan, may EST na. Yes. Diba? Sharpest, wisest. Diba? Ang galing. I'm so happy to hear that. Diba? Thank you. Hopefully, dumating yung araw na masabi mo yon na okay, ito na talaga ako. Diba? And it's a learning process. Life is a learning process. Of course. You can always make mistakes. Yung scar mo nung na-aksidente ka, invisible or not, that is the symbol of your strength. Yeah. Diba? Yeah, I And agree. it's a proof na malakas ka and deserve mong magkaroon ng second life. So you don't need to feel pressure. Yung existence mo lang, yung survival mo, that's already meaningful. Diba? That's the story na pwede mong i-share sa tao. Of course. Kung meron kang message sa mga taong nakaka-experience ng life-changing injuries or trauma, ano ito? Ang message ko is, sabi mo nga kanina, di ba, na life is a learning process. And when you experience things na life's changing, or yung parang talagang twist ng buhay mo, embrace it. Because I believe that when you stop learning, you stop living. Kasi sumuko ka na eh. Wala na. Ang ganda. So just embrace everything and learn. Yeah. Live your life. Yes. Ano tawag dito? Yung starstruck. Ano ba yan? Dream, Believe, survive. Starstruck, yes. Hindi na nila naabutan. Taga maghahatay edad natin. Gusto.